What's up mga kamarites kong tunay? For today's video ay nagbabalikan yung Disney Princess na inisay ni Fairy Godmother dito sa Qatar. Dahil mabilis ang voice over nga lang pala ito at morning na naman ako tomorrow, kaya eto sabayan nyo ako sa aking ganap for today. Dahil nga sa mga minamahal ko mga basher, kaya ito ipapakita ko sa inyo ang aking tunay na trabaho. Hindi po ako dito isang pukpok at ako po dito ay isang sales associate na kung saan ay nagtatrabaho sa isang mall. Ito ho nga ni ay parang SM Cubao lang, SM Dae. Hindi man po ako nagtatrabaho sa bar o sa club. Ay lagi nyo hong tatandaan mga kainday, kahit gaano kahirap ang buhay nga ni, huwag kayong papasok sa mga ganyang sitwasyon. Kaya nga't eto, habang kumakain ako dito ng sardinas, ay sabayan niyo ako ipaliwanag ang aking trabaho para maintindihan nyo ng maayos. Hindi yun basta-basta na lang kayo magko-comment dyan na para bang wala man lang kayong pinanood sa mga vlog ko. Hirap po maging pukpok dito sa Qatar, wala pong sahod yon, talagang bigay-bigay lang ng katawan. Hindi uso yan dito, baka po tayo dito mahuli. Nakalimutan nyo na ba mga kainday na nagtatrabaho ako ay sa isang Muslim country? Hindi masyadong patok yung ganyang trabaho dito at mas patok pa nga dito yung mga talaga nagtatrabaho na housekeeping. Ito siguro dumidildil na ako ng asin ay hindi ko papasukin ang ganyang trabaho mga kainday. Unang araw ko pa nga lang dito sa Qatar ay talagang pinakita ko na nga agad sa inyo kung ano ang trabaho ko para alam nyo at hindi nga kayo nag-iisip ng kung ano-ano dyan. At ngayon nga ni, kung hindi ka pa rin naniniwala ay balikan nyo mga sinaunang video ko mga kainday. Bukod nga daw sa pagiging pukpok ay mababa naman daw dito ang sahod. Hindi naman po mababa at hindi rin naman po mataas ang sahod ko dito. Sapat lang para mabuhay. Kesa naman po maging tambay, kaya nagtrabaho na lang po ako dito sa ibang bansa. Nakakapagod din baga nga ni ng kakatambay laang. Bawat tambay mo nagkakautang ka, kaya anong gagawin? Magtrabaho na lang tayo mga kainday. Totoo lang mga kainday, yung sahod ko po ay talagang sapat lang para mabuhay at suportahan ang pamilya. Pre, para mabigay na din yung ibang luho at ma-experience yung mga bagay na hindi natin na-experience ng mga kabataan natin. Dahil kahit hindi natin aminin ay talaga yung edad natin ay dumadagdag. Hindi natin napapansin, may mga bagay tayong pagsisisihan kung bakit hindi natin nagawa. Habang mayroon pa tayong maayos sa pag-iisip at maayos sa pangangatawan, kaya mas maganda talaga i-enjoy na lang ang buhay. Huwag nyo sayangin mga kainday ang buhay nyo sa pangmamaliit ng tao at panghuhusga. Maging masaya na lang tayo sa mga nangyayari sa buhay ng ibang tao. Dahil sa totoo lang, kung kayo ang nasa posisyon ko ay magiging proud ako sa inyo at matutuwa. At ibibigay ko rin sa inyo ang 100% na support ako. Hindi ko sinasabi na mabait ako, pero hanggat maaari gusto kong gawin yung best ko para suportahan ka. Bata pa lang ho kaming magkakapatid ay danas na namin kung ano ang hirap ng buhay. Kaya ganito na lang siguro kami kaporsigido pagdating sa pagtatrabaho. Wala ho sa amin nakatungtong ng kolehiyo, kaya ito pong pinagtatrabaho na namin ay mga simpleng trabaho lamang. At sa mga trabahong pinasok namin kahit papaano ay natutulungan namin ang sarili namin at ang pamilya namin. Yung mga hindi namin nagagawa dati ay kahit papaano ay nagagawa na namin ngayon. Pinadong malayo pa pero malayo na rin naman ang narating namin. Bang iba kasi mga kainday kapag lumaki ka talaga sa lola mo at punong-puno ito ng sermon kada araw. Nung bata ka nga ay hindi mo ito maiintindihan at palagi ka rin nagagalit kasi bakit ka laging pinapagalitan. Kapag tumanda ka na pala ay marirealize mo na tama sila at lahat ng mga sinabi nila ay dapat mong i-apply sa sarili mo. Dahil na rin siguro sa mga sermon ng lola ko at ng tatay ko, kaya ganito na lang din siguro ako kaporsigido. Ay ikaw ba naman ang gisingin ng alas 5 ng umaga dahil magtatabo ka na ng inumin ng tubig doon kila Lola Manoy? Ay di ka nga ni ay nagdadabog pa talaga ako sa mga oras na yun at ayaw ko pa nga ning bumangon ay ginigising na agad ako. Ano nga ni ho mga kainday, hindi ka matatakot ay may piglis na hawak. Kailangan nga ni ho daw magtabo dahil mawawalan nga daw po ng tubig bandang alas 7. O di ka nga ni, dyan pa nga lang ay mamumotivate ka na agad kung paano gumising ng maaga at magtrabaho. Dahil sa bahay pa nga lang kapag hindi mo nagawa ang iyong mga tungkulin ay talaga namang lapnos ang balat mo. Dahil literal nga ni matapang ang lola ko mga kainday na kapag hindi mo sinunod talagang maghahalo ang balat sa tinalupan. Well anyways mga kainday, itong video nga pala na ito ay buong araw ko nga pala itong tinik. Ay pakita sa inyo kung ano ang ganap ko ngayong araw para hindi naman kayo nag-iisip na pukpok ako. Bibili nga pala ako ng konting grocery dito dahil wala na nga pala akong grocery sa bahay. Tingnan nyo naman nga ni Ian, napakamura ng bilihin kaya ang sarap na lang pumitas ng pumitas. Huwag ka lang talaga magko-convert ng peso sa Pilipinas kasi lagot ka talaga, hindi mo mabibili mga dapat mong bilihin. At ito, after ko naman makabili ng konting grocery, umuwi na rin naman pala ako dito at pagkatapos ay naghugas ng plato at natulog dahil may pasok pa ako bukas.